Itong mga nakaraang linggo, nagkaroon tayo po ng mga bagong pagtatalaga sa incoming cabinet, no? Ng Finance Secretary, if I'm not mistaken, si Sani Dominguez. At isa sa mga unang tanong sa kanya, yung VAT ba gagalawin niya? Sabi niya, hindi. Dahil pinipilit nitong palabas na Finance Secretary, si Purisima, na itaas yan. Yung hindi nila magawa dahil sa buwisit ng tao kung itaas niyan, gusto nila gawin ni Duterte. So, masayang marami na nakakaintindi na itong VAT, pag tinaas to 14 o 15 na gusto ni Purisima, sinabi ko sa mga supporters ni Duterte, on that day you raise the VAT to that level, that is the day half of the supporters of Duterte will be disgusted with the Duterte administration. Kaya ang maganda nung sinabi ni Sani Dominguez, no way. Unfortunately, a few weeks later, inappoint itong si Ben Diokno na sabi ng marami magaling, pero alam ko ang tunay na karakter niyan. Nabubuhay yan sa mga consultancies ng multinationals, ng IMF, World Bank at mga ganyan. At mukhang siniseryoso niya ang obligasyon dito sa mga to sa pagsabi na kailangan itaas ang VAT to 14%. And so, we should know itong mga bagay na to at mga personalidad. Kaya ang reaksyon ng iba nung narinig itong si Diokno at lumabas sa mga pahayagan, ako rin, yun ang reaksyon ko VAT ganoon? Bakit ganoon? Sa tao na naman, ipapasa ng dagdag na buwis. Pero may candy sila. Ibababa daw ang income tax. We're here to analyze this and explain to you what the different implications of this is, upang masagot natin ba't ganon, kasi maraming sakim sa bayan natin at sa global economy at lalo-lalo yung mga bankero na umaasa. Kasi ang VAT natin, as I explained off the air, kanina sa diskusyon namin, ang VAT natin, ang original motive niyan is to service the debt. Okay, we have, of course, it's an honor to have one of the crusaders for integrity in our Bureau of Internal Revenue, who was he himself a former BIR man and who resigned out of principle. Si Ginoong Othello Dalano, he is very present in Facebook, on the World Wide Web, on the internet, crusading against this major company that has been evading taxes with the help, according to his studies, of the former and still BIR commissioner. And because of the political clout of some of these corporations. So we'll hear from Mr. Othello Dalanon in a while. And of course, our regular guest, very frequent guest here, our election watchdog, Mr. Attorney Mel Magdamo. But let's begin with our first-time guest, si Othello. Othello, itong dalawang krusada mong nalalaman ko, yung isa, yung sa tax, ngayon itong VAT. So, simula tayo dito sa VAT dahil yan paksa natin. Ano bang krusada mo ngayon dito sa value-added tax? Okay. Itong value-added tax, ito ay pahirap sa taong bayan. Ito ay talagang, ang taong bayan ang nagbabayad nito. Hindi naman yung mga business. Halimbawa, ano mga binibili natin na kasama yan? Katulad ng mga goods, canned goods. Canned goods. Ang rice ba may VAT? Wala. Wala, yun wala. Yung sugar, Kuryente, white meron. sugar, meron. Yung Tubig. Yung Tubig. fuel, meron. Tubig, meron. meron. Gasolina. Gasolina. So, pag nagbayad ka ng pamasahe, may VAT yun. Yung gasolina. Gasolina o may batas diesel. yan. Ngayon, may mga plano, i-review yung tax system natin. Baka ang incoming mga economic managers o advisors ni Presidente Duterte ay posibleng ibaba nila yung income tax sa individual saka sa corporation. Pero baka sa pag-aaral nila yan, siyempre, madiderail din ang collection ng government. Maapektuhan ang government's cash flow. Para ma-offset o ma-compensate siyempre yung drop dito sa revenue na mangyayari, ang baka itaas nila yung VAT from yung gustong itaas ng ilang mga tao tulad ni Ben Diokno. Para malinaw tayo. Kasi i-pinpoint natin sino ang nagmumungkahin yan. At sino ang
tutol dyan si Sonny Dominguez, hindi ba? We can confirm that, no? Okay. Medyo hindi gusto doon si... Ayaw. Hindi lang medyo, nagsalita siya na ayaw niya. So, totoong ayaw niya. Now, yan ang hamon kay Duterte. Parehong in-appoint niya yan. Now, actually, walang karapatan si Ben Diokno, budget appointment lang siya, hindi ba? Tumatango ka, Kamansang Melchor. Why is Ben Diokno poking his finger into what is not his role in this new government, this incoming government? The budget is the other side of the tax eh. Yung tax yung pagkuha sa tao. Pero papunta sa gobyerno. Galing sa gobyerno papunta sa tao, budget yun. Dapat dun, yun ang tutukan ni Ben Diokno. Kung kanino dapat alisin yung pork barrel system. Hindi yung Yun. taxation side. Oo. Yung hindi pa niya inaasikaso at inaayos yung gastusin at tanggalin yung mga hindi kailangan, humihingi na siya ng dagdag na buwis sa taong bayan. Maraming impress kay Ben Diokno. Sa media, sa column na sinusulat niya. Pero wolves come in sheep's clothing. Yan ang matagal ko nang sinasabi. Yung si Ben Diokno, yan, lobo yan. Lobo. Is there another word for wolf in Tagalog, in Filipino? O in Bisaya? Pero ba? Ha? Lobo nga. Yan ang baka ma-mistake na balloon eh. So, anyway, Okay. sige. So back to dahil Othello. yan, na parang balak nilang i-increase ang VAT from 12% to 15%. Nag-usap-usap kami sa aming organization, yung Liga, ng eksplosibong pagbabago. So, you now have a league inspired. of explosive change. Opo, Okay. yung Duterte-inspired organization okay, to. okay. Nagpadala na nga kami ng sulat kay Presidente Nandito dito. na sana, wag naman Hawakan mo para makita ng publiko. na sana wag naman i-increase na lang, wag i-increase yung VAT. Pwede naman na kahit i-increase, gagawa na lang ng ibang mga paraan na pwede ma-improve ang government's cash flow. Huwag mo na idagdag yung sana, huwag i-increase. Huwag i-increase! At dito sa Ganyan si Duterte pagmungkahi magsalita namin, di ba? Dapat ganyan din kayo. pwede naman na kahit hindi na lang i-increase yung VAT to 15%, gawa na lang ng mga paraan na pwede rin ma-improve ang government's cash flow saka mag-increase ang collection May I- to offset the drop on the income tax aspect. Please react to what I will be saying. Unang-una, taon-taon, tinataas ang budget ng gobyerno. Kailangan ba yun, Mr. Dalanon? Kailangan ba yun talaga? Na itaas. Oo. Yung sa budget ng ano nila. Oo, taas ng taas yan. Tinataas din naman kasi yung collection goal. Oo, Taon-taon. bakit nga automatic na itataas ang collection goal? Hindi ba nila alam yung pagtataas ng collection goal ay pagtataas ng pahirap sa taong bayan? Sasabihin na, we have GDP growth. Pag tumaas ang singil sa taxes, pag tumaas ang singil sa kuryente o tubig, papasok yan sa GDP, di ba? So that is why I call it gross domestic pain, not gross domestic product. Okay. So itong VAT, kung increase nga nila, papahirapan na naman Oo nila. nga, Ang taong oo. bayan, na ayaw ni Presidente niyan, na pahirapan lang Sasabihin ang nila, taong bayan. Oo. that will result in gross domestic growth, the product. Pero yun na nga, is actually pain. May mga... At hindi bale kung pumupunta sa tao yan. Hindi, pumupunta sa ilang korporasyon lang. Ng kuryente, tubig, and then yung mga bankero. Foreign and local bank na siyang nagpapautang bago ang gobyerno ay makakapag-issue ng currency and budgets and so on. Yan. Anyway, tuloy mo. May mga paraan naman na pwede nating i-improve ang government's cash flow. Katulad ng, halimbawa, yung mga business establishment, yung mga acquisitions nila ng capital goods, yung fixed assets, yung input VAT doon na binabayaran nila o na-incur nila, wag na lang i-credit against their output tax. Ganun na lang. So, in that way, pwedeng ma-improve din ang... I think there are 1,001 ways. One that has been mentioned by Mel, tanggalin ang pork barrel. Hindi lang pork barrel ng congressman, senador, tanggalin yung pork barrel ng councilor sa local government. Sa Quezon City, ang pork barrel nung nakaraan, ayaw ko kung merong ginawang pagbabago. Pero umaabot ng 40 million, 50 million, mas malaki pa sa congressional pork barrel. Ang mga councilors lang ng Quezon City halimbawa. Ilan yan sa buong Pilipinas? Daming pwedeng i-cut out dyan eh. But most of all,
yung mga financial shenanigans. For example, the Bangko Sentral ng Pilipinas has $40 billion in the special deposit account. I don't know if you're following that. Ano? Hindi ko na. But we can commonly discuss this. Yan ay pinapatulog at nagbabayad tayo ng interest dyan para sa monetary management ng Bangko Sentral. Ano? Ayaw nila i-release yan para makipagkompetensya sa investment daw ng foreigners and so on. We have the money. Ano? And so on and so forth. Ano? One day, I'll invite you with Hiro Vaswani, who is an economist and financial forensic expert. No? Forensic meaning investigador ng finances. Ano, to explain this. Ano? But sa budget sa bahay ba, Ginoong Dalanon, every year nag-i-increase ang budget mo? Fix na tayo, karamihan, di ba? Hindi mo na kung ang sweldo mo, kung ang Oo, kita mo, hanggang ganun doon lang, fix. So, dapat ang mga unnecessary expenses, wag na lang. Hindi ba dapat gobyerno ganyan din? Ang foreign debt natin is how much? I last checked this morning lang, 77 billion US dollars. Ano? Nagsimula yan nung panahon ni ERAP, I think it was just around 12 or something or 15 billion dollars. Ano? Ang ating total debt was around 2.5 trillion or somewhere there, no? In 2001. Ano? Now it is 7 trillion pesos. Ano? Bakit tumataas ng tumataas? Kasi umuutang tayo ng umuutang. Para ma-justify ang utang, tinataas ng tinataas ang national budget. Which is not reality sa buhay natin. Di ba? So we have to go farther back when we discuss our opposition to the VAT increase. Actually, the VAT can go down to 7%, 5% if we correctly direct our financial system. Pwede naman yan hanggang 3%. Ano na yun? Reasonable, fair. Fair, Reasonable oh. yan Sasabihin nila, mga 3%. bakit ang China 17%? O kita mo naman ang China, yung infrastruktura, yung investment capacity nila, ano, yung industries nila, yung free education nila, ano. Do we see that for our pina-privatize ang MRT, LRT, tollways, tubig, may taxes na tayo, nagbabayad pa tayo sa lahat ng services. Di ba? Mel, what's your reaction? Di ba niloloko tayo? Niloloko talaga tayo dito sa ano. Oo. Sa yung sa puntong VAT naman, ang nakikita ko dito, yung mga businessman, napapasa nila sa end user, mga tao tulad natin. Dahil ang reporting nila is once a year lang, no? Once a year. Hindi. Sa reporter. Monthly, nag-report sila sa Okay. monthly. Pero ang pagbayad, anong bayad ng Monthly tax? ang remittance nila ng VAT. Remittance, ng VAT. Pero yung VAT naman ng business is galing sa tao, di ba? Galing yun sa tao. Galing sa ang atin. binabayaran lang ng businessmen, 500 pesos lang ang Ayun. registration fee. Wala na. Ang VAT, nire-remit nila sa BIR, galing yun sa tao. Yung nga eh. So in the end, everything is shouldered by the people and by the consumers. Ano? Mapapakinggan kaya kayo? Dahil sabi, ang unang reaction ko nung pinakita mo sulat mo, ninyo, sabi ko, siguro 10,000 ng sulat na dumating sa sekretarya ni President Duterte, incoming President Duterte. Ano? Kailangan humingi kayo ng paghaharap kay Sonny Dominguez. Ano? Pero sa palagay ko naman siguro mapapakinggan tayo kasi ayaw nga ni Presidente na pahirapan pa ang taong bayan. Bakit nagka-point ng Diokno? Na gustong siguro, itaas yan. Suggestion lang siguro yun Mr. He should not even speak about that. That's not part of his function. Kasi ang ano dito, ang ideya nila, kasi simple magda-drop yung collection dahil kung ibaba yung rate sa income tax sa individual saka sa corporation, dito nila babawiin sa Hindi ba sa tayo, VAT. kung Huwag tayo, naman, sana. kung ako, Huwag naman. hindi naman ako gaano katalino, nahalata ko na candy yung pagbaba ng income tax, pero mas malaking candy para sa corporation yun. Kasi pag bumaba sa corporation, billion-billion yan, ano? Tapos, daang bilyon ang itataas naman ng VAT sa bawat maliliit na consumer. Di ba? Saka, hindi naman pangkalahatan yung, ibig ko sabihin, hindi man lahat magbe-benefit doon sa pagbaba ng income tax. Kasi ilan lang naman ang mga employed. At saka, ang totoo, mas malaki ang underground economy natin na hindi tinatax naman talaga dahil walang resibo.
Bumili ka ng banana Q, bumili ka ng ano sa lansangan, ano? Oh. And so yan ang mga dilemma. But we have to simplify everything eh. Ano? Dapat lang. I think we should go back to the point. Don't increase the national budget. Total, sinasabi naman dito Duterte, ang laking nawawala sa corruption. So, mangako siya sa taong bayan. Ano? For 4 years, hindi kami magtataas ng buwis. Tapos doon sa gobyerno, maghanap ng mga pagtitipid. Ano? Total, alam natin, malaking corruption dyan. Ano? Bakit naman isang si Diokno, and Purisima, and all this, IMF, actually, yearly, pressure from IMF na magtaas ng value-added tax. Di ba? Oh. Pwede pa nga babaan ang VAT. Yun na nga. Pwede pa nga babaan na hindi naman ma-derail ang collection ng government. Pwede yan. May sinabit nga ako na proposal na ang VAT pwedeng babaan from 12% to 10%. Pwede pa rin yun. Kahit ibaba pa yung income tax sa individual lang. Pero kung isama nila ang sa corporation, napakalaking bawas sa revenue ng Total, malaking drop yun. siguro ang logic na total, niloloko naman tayo ng mga corporations na eh. Di ba, yung tubig, Manila Water at Maynilad, pinipilit na ipasa sa consumer yung kanilang income tax. Ang linaw ng salita. Income nila yun, pero tayong pinapabayad. Dapat hindi. Sila Ganyan, dapat ang ganyan din ang Meralco. In 2004, the Puno Supreme Court said that is wrong at hindi pwede. Anong ginawa ng Meralco at ng ERC? Inayos at inilipat yung income tax sa weighted average cost of capital through this accounting maneuverings. Hanggang ngayon, nagbabayad tayo ng income tax ni Pangilinan at ni Salim. Oo. So, how do you explain this to the public? They make it so complicated. Sir, ang isa pa akong bagay sa VAT, kinukolekta yon ng, katulad ng Dunkin' Donuts. No? Ang Dunkin' Donuts ay, siyempre, may VAT. Pag nagbibenta sila, may sinisingil sa VAT bawat. yun. Hindi naman yun nire-remit ng tama ng Dunkin' Donuts. Ang lusot nila through the, anong tawag doon? Yung Input tax. Input tax. Okay. Kukunin nila sa mga suppliers nila. Yung Pero mga, hindi lang yun. Talagang sadya nilang hindi dinideclare ng tama ang sales nila. And dahil ang Dunkin' Donut, mga may-ari ng Dunkin' Donut, may-ari din ng Inquirer. Tama ba? Si Miss Marixie Marixie Prieto. Prieto. Yun ang chairperson ng Philippine Daily Inquirer. And ang Philippine Daily Inquirer, kayang buyuhin ng mga politiko, pati BIR Commissioner, Kaya nila. nakakalusot sila. Kaya nila. Magkano na ba ang tax evasion nila, in quotes, no? Nung inimbestigahan ko ito, nakita ko mga 1.56 billion ang tax liability nila. Report ko ito kay Commissioner Kim Hinares. Alam niya ito. Tapos pina-evaluate nga niya sa rate team niya at sabi sa akin ng isang BIR official na talagang merong Deficiency. existence of fraud. Doon Fraud hindi lang deficiency, fraud hindi lang talaga. deficiency, pero hindi nila tinuloy yung Ilang kaso. taon na ito? Sinabit ko sa kanya, pinaalam ko ito sa kanya 2010. Pero 2010. nag-umpisa akong mag-imbestiga 2008. Okay. So, na-report ko yung 2010. Siya na ang commissioner noon. So 6 years na, Wala pa rin action. walang aksyon. Wala. Oh. Dahil sabi nila, hindi daw tinuloy yung fraud case, saka hindi na kinolekta. Dahil kaibigan ni Pinoy, ni Presidente yung... yan ang problema. yung, Supporter naman taxpayer. ni Penoy at saka ng mga dilaw itong Inquirer. Kaya nag-resign ako para labanan sila. Ngayon, kung sabihin na, baka hindi totoo ang sinasabi mo. At totoo, may mga Oo nga, ebidensya hindi. ako. Ang tanong, kung hindi totoo, di matagal ka ng Ay, kinasuhan. dapat kasuhan nila ako. Ay, Kasuhan 6 nila na ako. taon na, hindi ka makasuhan ng kahit ano. Nandiyan sa akin sa ang ebidensya eh. Nandiyan sa akin. Nandiyan yung CD. Kasi noong nire-report ko yan, nire-report ko lahat ng mga documents. Sabi sa akin ng director, Otelo, itabi mo yung ibang mga dokumento para sa safety mo rin, protection mo rin. Sabi ko, ganun ba? So, tinago ko yung CD ng books of accounts nila, na kumpleto talaga. Tapos ibang mga dokumento. Tapos yun nga, nung hindi nila inaksyonan, ni Kim Hinares, ni Estela Sales, at saka ni Nestor Valeroso, yung regional director noon,
nag-isip na ako, sabi ko mag-resign ako para labanan ito. Na, ano. And so, nawala yung mga benefits mo kung Wala, ikaw ay wala, nag-retire na through the usual process. So, malaking sakripisyo talaga yan, no? Tapos, pero bago ko ito nilabas sa media, nagkikipag-communicate muna ako kay Commissioner Kim Henares, sa kanya muna. Unti-unti ko nilabas ko na. So, papunta sa binigyan mo Department pa of ng Finance. respeto Yeah, po. na idaan sa proseso. Pinadaan ko pa tapos sa Department of Finance, pagkatapos sa Malacanang. Nung walang aksyon, doon ako pumunta sa ibang politiko. Sinunod ko lang para sabi ko. Wala hindi ding aksyon ng mga ibang mga politiko. Wala rin. Endorse lang din kay Kim Henares. Kaya nga ang Kaya tawag nga, sa mga may-ari ng Inquirer, naghaharing uri. Naghahari yan. Pagkatapos ako pa ang tinakot ni Kim na ako ang kasuhan. Oh, yun. Pero hindi niya makasuhan. Hindi, tawa ako. Sabi ko, sige, gawin mo. Gawin niya. Ngayon, Salita let lang niya us look at a bright angle today. Sabi ni itatalagang BIR chief ngayon ni Duterte, titigilan yung ilang mga, anong tawag noon? Letter of authority. Ang tawag na binibigyan ng poder na mag-imbestiga ang mga BIR examiners. Yan ang isa sa pinakamalaking source ng other income o pabaon. Magandang move yan. So, yan ang siguro kung ipahinto niya yon, ipahinto niya, i-recall yung mga letter of authority, tapos wag na munang mag-imbestiga. Mga 80% ng corruption dyan, mawawala. At saka, Kaagad, masusolve ka agad eh. ang nabibiktima nila, small, medium-scale enterprises, kasi yung giant tulad ng Inquirer, Dunkin' Donuts, malaki yan at nakikipag-negotiate sa politiko, di ba? Supportan namin kayo sa Inquirer, kaya libre ng labas nyo sa Inquirer, di ba? Well, anyway, we're nearing the end of our time. Mel, ano bang may dadagdag mo sa ating diskusyon? Of course, we should talk about Smartmatic. You watched the previous segment, di ba? But anyway, what else can you add to our discussion? Yung tax kasi parang contribution and expenses yun. Bawat politiko obligado mag-submit ng kanyang statement of contribution and expenses. Dito sa ihahambing natin sa usaping VAT, ang mga businessman, puro falsified ang kanilang sinasubmit na contribution and expenses. Ganon din sa mga politiko, puro falsified din ang sinasubmit. Kaya kailangan nila ng matagal na period para i-doctorin yung submissions. Ini-extend. Ganon din tulad sa taxes. Okay, we've run out of time. Last, final message nyo? Sana ang lang namin ng Liga ng Eksplosibong Pagbabago ay Duterte-inspired organization, ang mungkahi lang namin sana na wag na i-increase o dagdagan pa ang pagpahirap sa taong bayan. And my recommendation to the people is tell the government to stop increasing the budget every year. At least for the next 4 years, tigil yan. Force the government to save. And weed out all the corruption and so on. Then, wala na tayong pagtataas ng buwis na kailangan. Okay, maraming salamat po. Othello, Ginoong Othello, and Mel again. So again, tune in next week also to our other program, Journeys, Chronicles of Our Asian Century. Mabuhay and have a good week ahead of you.